inyong imahinasyon ay susubukin. Sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stories Philippines Podcast. Diploma sa panulat ni Geraldine Monson. Sino ang batang yan? Matigas at puno ng pangamba ang boses ni Susan nang tanungin ng asawa. Anak ko, anak mo sa kerida mo? Puno ng hinanakit niyang ulit. Patay na si Lorraine. Namatay siya sa panganganak. Napayo kong sabi ni Manuel habang karga ang sanggol. Ang tawag doon, karma. Sabay talikod ni Susan habang nagpapahid ng luwa. Ang panahon ay mabilis na lumipas. Ang sanggol ay naging isa na ngayong ganap na dalaga. Milagros! Sigaw ng nanay Susan. Nagmamadali namang lumapit si Milagros na sa edad na 18 ay mukha ng losyang dahil sa dami ng gawaing bahay. Nagtatrabaho pa siya sa gabi at pumapasok sa eskwela sa umaga. Nanay, bakit po? Ano ka ba naman, Milagros? Hindi ba sabi ko sa'yo, unahin mo muna plansyahin ng damit ko bago mo ituloy ang paglalaba? May importante akong lakad. Mamaya baka wala akong suotin. Nay, kasi po baka mapasama po ang kamay ko kung madadarang sa init saka ako maglalaba. Nangangatwirang ka pa. Nakakasama pa ba yun para sa isang pirasong blusa at isang palda lang na paplansyahin mo? Inis na tinalikuran ni Susan si Milagros. Diyan pa man ay sumunod pa rin si Milagros sa utos ng ina. Milagros, okay lang ba talaga sa'yo na ikaw ang pumapasa ng lahat sa pamilya niyo? Tanong ni Tati, ang matalik na kaibigan ni Milagros habang kumakain sila sa kantin ng school. Hindi naman lahat. Tinutulungan ko lang naman si nanay sa pagpapakain sa mga kapatid ko. Ha? Bakit pati paglalaba? Pamamalansya, pagluluto, paglilinis ng bahay, ikaw pa rin. Samantalang yung mga kapatid mo, puro nakwatsa at di walang interesado sa pag-aaral. Kaya nga sinisikap ko makapagtapos kasi pag nagkataon ako lang ang makakapagtapos sa pamilya namin at ako lang din ang makakapag-aon sa kanila sa hirap. Ay naku, ewan ko sa'yo, kung buhay lang si Mang Manuel siguradong hindi niya hayaan na maging alipin ka nila. Alipin ka dyan. Sinusuklian ko lang ang pagkukup sa akin ni nanay saka nagpapasalamat ako sa kanya dahil hindi niya inilihim sa akin ang totoo kong pagkatao na anak ako ni tatay sa kerida. Kaya niya sinabi sa yun para masiksik sa utak mo na sabit ka lang sa pamilya at kailangan mong tanawing utang na loob na tinanggap ka nila, no? Patailing na lang si Milagros sa opinyon ng kaibigan. Kahit ano pa ang sabihin nito, pamilya pa rin niya, sina Aling Susan at balang araw, iaabot niya ang diploma niya rito. 1 week na lang at graduation na ni Milagros sa 2 taong kurso na kinuha niya sa kolehiyo. Pauwi na siya mula sa school nang madaanan niya si Carlos na nakatambay sa isang tindahan. Nakita niyang may papalapit ditong grupo ng mga kalalakihan at may dalang patalim ang isa. Carlos! Sigaw niya sa kapatid. Ate! Huli na bago pa makatakbo si Carlos. Nakalapit na ang mga lalaki. May sumuntok at sumipa sa kanya. Pero bago pa siya maundayan ng saksak ng isa ay biglang humarang sa kanya si Milagros. Ate! At takbuhan ng mga lalaki nang makitang si Milagros ang nasaksak at hindi si Carlos. Carlos! Mag-aaral ka mabuti para sa... Hindi na naituloy ni Milagros ang naisabihin nang malagutan siya ng hininga dahil sa puso ang tama ng saksak niya.
Hindi mapigilan ni Aling Susan ang mapaiyak sa harap ng labi ni Milagros. Ang batang sa kabila ng kanyang pagmamalupit ay walang nasa isip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Patawarin mo ako, Milagros! Umiiyak niyang sabi. Isang umaga ay naalimpungatan si Aling Susan nang marinig niya ang mga kaluskos mula sa kusina. Kahit inaantok pa ay napilitan siyang bumangon para tignan kung ano yun. Nagulat siya nang makitang may nakahain na naagaan sa lamesa. Agad niyang sinilip ang mga anak sa silid. Kompleto pa ang mga ito at lahat ay tila mahimbing pa ang tulog. Kumakain na sila nang maisipan niyang mabusisa. Sino sa inyong bumangon ng maaga para magluto ng agahan? Napatingin si Sally kay Isabel. Umiling ito. Napatingin naman si Isabel kay Carlos. Umiling din ito. Mas lalo namang hindi si Marcos na 10 taong gulang pa lang ang kagawanan. Baka si Ate Milagros. Biro ni Carlos na natataba pa. Hindi magandang biro yan. Simula nun ay palagi nang nakakarinig ng mga kaluskos si Aling Susan. Sa kusina, sa labahan, sa pransyahan at maging sa lugar na pinagsasampayan nila. Pero hindi tulad nung una na maayos ang lahat, ngayon ay pagulo na ng pagulo. Biglang nakakalat ang mga labahan. Ang plansya ay makikita na nakasaksak at kung ano-ano pang wala sa kaayusan. Hanggang isang gabi, habang nakikipag-inuman si Aling Susan sa babaeng komador sa harapan nila, ay biglang may lumipad na anong papel sa harapan niya. Ay, ano bang papel ito? Storbo. Pinulit ni Aling Susan ang papel. Nilamukos at itinapon sa basurahan. Pero muling nilipad ang papel patungo muli sa kanya. Unyit ang papel ka! Ibinato ni Aling Susan ang papel sa basurahan. Muli itong lumipad sa kanya at sa pagkakataong yun ay sumalpak sa mukha niya ang anak ng... Naisipan ni Aling Susan na tignan ng nilalaman ng papel. Laki ang mata niya nang makita niya ang isang diploma. Isang katibayan ng pagtatapos ni Milagros. Bagamat hindi na ito umabot sa graduation at hindi na rin niya pinagkakabalaan pang kunin ang diploma nito. Kinabukasan ay hindi na matandaan ni Aling Susan kung saan niya naitapon ang diploma dala ng kalasingan. At nakita na lang niya itong nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya yun at inilipit sa isang kahon. Kung sino man ang nagdala ng diploma mo rito, salamat. Maski hindi niya inabot ng personal sa akin. Bulong niya Aling Susan sa sarili. Pero matapos niya itong inilipit ay muli niya itong nakita sa ibabaw naman ng kabayong plansyahan. Teka, di ba inilipit na kita? Ibinalik niya ito sa kahon at muli habang naglalaba siya ay nakita niya naman ito sa basket na nilalagyan ng maruming damit. Di ka na nakakatuwa. Pupulitin na kita. Babala ni Aling Susan. Maging sa panaginip ay ayaw siyang tangtanan ng diploma ni Milagros. Napaniginipan niyang nagliliparan ng napakaraming diploma sa paligid niya at halos matangay na siya nito. Ah! Ngayon mo ba? Gumising ka na nga! Isabel na niyuyugdog ang ina. Ang diploma! Nasaan ang diploma? Wala sa sariling tanong niya. Abi ka ba, Nay? Ayan o, kasi sa pagtulog mo, katabi mo ang diploma ni Ate Milagros. Bali wala naman ang diploma na yan dahil wala na siya. Ano pang silbi niyan? Sabay irap ni Isabel. Nang biglang tinangay ng hangin ang diploma patungo sa mukha ni Isabel at hindi niya ito matanggal. Tulungan mo ko, Nay! Tinulungan naman ni Aling Susan ang anak at ilang saglit pa ay bago niya tuluyang matanggal ang diploma. Agad siyang nagtungo sa kusina para kunin ang posporo at tinangkang sindihan ito subalit bigla itong tinangay ng hangin at naglaho na lang sa paningin nila. Takot na nagyakap ang mag-ina. Ipinablas ni Aling Susan ang bahay nila. Susan, hindi kaya may mensaheng naisip parating si Milagros sa inyo? Ani ni Father. Ano namang mensahe, Father? Humingi na ako ng tawad sa kanya. Oo nga, humingi ka na nga ng tawad. Subalit, iba ang pagpapatawad sa mensaheng maaaring nais niyang iparating. Hindi naman ako manguhula, Father, para malaman ko kung anong gusto niya mangyari. Diba, binanggit mo sa akin na itong si Milagros ay masipag sa gawaing bahay, pagtatrabaho sa gabi at lalo na sa pag-aaral. Ito ay dahil nais niyang kayo ay mabigyan ng magandang buhay sa hinarap. Kaya mga tunay mong mga anak,
kamusta naman ba sila? Ha? Si Carlos na lang ang nag-aaral, Father. Si Sally kasi maaga nag-asawa. Si Isabel naman walang hilig sa pag-aaral, lagi lang nasa lakwat siya. At ikaw? Ako, ito, naglalaba pa rin. Miinom ng alak kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, ganun-ganun na lang. Palagi araw-araw. Sana tama ako na kaya hindi matahimik si Milagros ay nagpapaalala siya sa inyo marahil gusto niya na magkaroon ng direksyon ng buhay niyong mag-ina. At mangyayari lamang ito kung magbabago kayo at makakapagtapos sa mga kapatid niya. Nay, tama si Father. Bago malagutan ng hininga si Ate Milagros, binilinan niya ako na mag-aaral ako mabuti. May gusto pa siyang sabihin pero hindi niya na naituloy. Singit ni Carlos. Napatingin si Aling Susan sa larawan ni Milagros at nakita niyang naroon muli ang diploma sa tabi nito. Diploma, pag-aaral, magandang buhay. Siguro nga yun ang mensahe niya. Sinunod ni Aling Susan ang mga ipinayo ng pare. Sinimulan niyang baguhin ang buhay nila mag-ina at kinumbinsin niya ang mga anak na magbalik sa pag-aaral. Mula nun ay natahimik na ang kaluluwa ni Milagros at naging payapa na rin ang diploma nito na naisipan niyang ikuwadro. Masayang pinagmamasdan ni Aling Susan ang diploma ng mga anak na nakahanay na sa dingding kahanin ng diploma ni Milagros. Salamat Milagros. Dahil kahit nawala ka sa amin, pinilit mo pa rin nailagay sa ayos ang aming buhay. Kaya utang ko sa iyo ang pagtatapos ng mga kapatid mo.